Kaugnay ng kakulangan sa breathalyzer, makakausap natin si Jason Salvador, spokesperson ng Land Transportation Office. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Sir Rafi. Sa mga kapuso nating nanonood, magandang tanghali po. Opo, nabanggit po doon sa report, March 12 pa dapat na ipamahagi yung mga breathalyzer. Ano pong nangyari? Well, tama rin yung report mo, no? Ni Cedric. Sinabi nga na nagtitrain tayo ng mga kawani natin, no? Including sa PNP, sa HPG at sa MMDA, sa local government units. The idea is, Sir Rafi, no, nagtama yung report, gumagawa tayo ng mga composite teams para sa magpapatupad tayo ng anti-drunk, kasama yan. Kaya natin ginagawang composite teams yan para naman may enough representation yung bawat ahensya. At the same time, para magkaroon ng check and balance at hindi magkaroon ng pollution. So as of now, yun po yung ginagawa natin. Dahil ang LTO ang inatasan ng batas na maging lead agency, all the breathalyzers na meron po tayo ay nasa possession po ng LTO. In fact, we have 150, dinistribute na po natin yan sa lahat ng panig ng bansa. Ngunit nananatili po nasa LTO po yung possession nito dahil limited pa nga yung number of breathalyzer units natin. So, yung mga breathalyzer po na hawak ng LTO, at least dito sa Metro Manila, nagagamit po ba ito? For example, usually gabi naman po nangyayari yung mga ganitong aksidente. Namomonitor po ba ng LTO na may ganitong aksidente at natatawagan ba yung attention para magamit itong mga breathalyzer? Well, primarily, ginagamit po natin yung breathalyzers natin. As of now, meron po tayong 50 units na naiwan po dito, no, para sa National Capital Region. Ginagamit po natin to weekly, no? Meron po tayong mga operations ng anti-drunk. Ngunit hindi po ito dire-diretso, meaning hindi naman po natin ito magawa 24 hours a day, 7 days a week. So nagtatalaga lang po tayo ng mga checkpoints kung saan mag-ooperate po tayo ng anti-drunk. So for example, kung yung sa nangyaring aksidente po na na-cover ng GMA News, hindi po na-test ng breathalyzer yung driver nito, bagamat sinasabing lango siya sa alak based dun sa physical condition niya. Paano po ba yan? Makakaresponde ba yung LTO pag ganitong disoras ng gabi or pwede ba silang tawagan? Dapat ideally mayroong coordination yung mga kapulisan natin sa mga kawani natin sa LTO. Dapat at any given time pwede naman tayong tawagan. Upang sa ganun, kung kinakailangan yung mga device natin ng pantest, magawa. Ngunit dapat alalahanin din natin with regards to accident, ang primordial concern din kasi ng ahensya is the safety of the motorist involved. So talaga namang kailangan, siguraduhin muna yung safety niya, kaya dinadala muna sa ospital. Isa ito sa mga tinitignan natin na sa pagre-repaso natin. Kasi nakita natin sa pag-implement natin ng IIRR ng batas, meron pa tayong mga areas for improvement. Kaya ito, nais natin ibalangkasin ulit upang sa ganoon mas mapalakas natin pag-implement ng batas natin. Kasama na rito, ipag-distribute ng ating mga breath analyzers. Kung tayo mabibigyan ng karagdagang budget upang makabili ng dagdag na units, mas mapapaganda ito. At ang pagkakaalam din natin dito sa Rafi, yung mga ahensyang tumutulong sa atin tulad ng MMDA, HPG, at ang PNP, pwede rin naman po silang bumili on their own, provided that they follow the same specifications ng pagkakabili natin kasi yun din naman po ang specify ng DOH. So pero sa present setup po ngayon, hindi po pwedeng maibigay ng LTO yung inyong breath analyzers dun sa MMDA kahit na-train na po sila? Well, limited pa kasi, Sir Rafi, as I've mentioned, 50 units na lang inaiwan natin sa NCR. At wala pa naman tayong napag-usapan na maaari na nating i-turn over sa kanila ito. Siguro pwede natin pag-aralan para sa ganun kasi na-report niya tumataas na insidente. Baka pwede rin tayong magtalaga ng mga specific na deputized agents natin na pagbigyan nito. Siguro kailangan i-coordinate lang natin dito sa ating mga kabaro upang sa ganun mas mapalawig natin yung pag-implement ng batas. And of course, malayo pa po tayo dun sa 1:1. Yung mga naka-duty kapag gabi, merong at least isang breath analyzer silang hawak. Medyo malayo pa po tayo rito dahil sa gastos. Ganun ho ba yun? Admittedly, Sir Rafi, medyo malayo po tayo dyan. Alam niyo naman po, medyo budget-driven po yan. Kailangan po natin ng sapat na budget upang makabili sa mga device nito. Hopefully, makita rin po ng mga mamabatos natin yung kakulangan dito at para bigyan tayo ng sapat o karagdagang budget para naman makabili na po tayo at masigurado natin ligtas yung mga kalye natin dahil alam ng mga tao na mayroon po nagbabantay sa atin. Pero in the meantime, siguro po, nabanggit yung coordination na lamang muna sa mga agencies para at least magamit yung mga 50 units, at least dito sa Metro Manila na nandyan po ngayon sa LTO. Opo, siguro sa lalong madaling pan makapag-coordinate kami para makapaglagay man lang tayo sa bawat area kahit papaano. We'll do the coordination with MMDA and HPG. So hanapin natin ang paraan kung sa ganun, at least para sa responde, meron tayo kagad magamit. Sige po, maraming salamat po sa inyong oras. Salamat po, Sir Rafi. Si Ginong Jason Salvador po, spokesperson ng LTO.